Good morning! Lunes na naman ngayon. Alas 6 ng umaga. Pupunta kami dun sa kabila kasi doon si Joy Joy kakain tsaka maliligo. Kasi si Emily, yung kapatid ko, yung magpapaligo sa kanya. At tsaka magpapakain. Pala yung herbal ko pagkakagising ko sa umaga, mga alas 4 gising na ako niya, hindi na ako makatulog ulit. Kaya pagka sinasalang ko na kagad yung herbal ko. Ayan yung lutuan ko ng herbal. Hindi kasi siya pwedeng iluto sa sa metal or kailangan ganito. Kailangan ganyan na lutuan yung pot. Ayan siya diba? Mga dahon-dahon, mga kahoy-kahoy. Hindi ko alam kung mga yan. Kasi yan, Chinese traditional medicine. Siya sa may mga may mga cancer, may mga bukol. Tapos yung gusto nyo matunaw lang siya, ayaw nyong magpa chemo, ayaw nyo magpa-opera, 'di ba? Pero mas maganda pa rin yung maaagapan nyo, yung medyo maliit pa siya, magpagamot na kayo kaysa hintayin nyo pang lumaki. At saka maganda yan, traditional medicine, kasi wala siyang side effect. Diba? Kasi siya mga herbs lang mga herbal lang mga halo-halo, may kahoy, may parang mga bunga, mga buto. Ganito siya, guys. Sa ako nito nagpapatingin sa Ungpin, kila Doktan. Kung kilala nyo si Dindo Arroyo, yung sa sa ABCBN, yung kay Coco Martin na palabas. Kasali ata siya dyan yung probinsyano ba yun? Yun. Siya, yung kanya naman ay pancreatic cancer. Tapos tinaningan siya ng doktor na na 6 months to live na lang siya. Hanggang 6 months na lang yung buhay niya. Kaya imbis na magpunta siya sa hospital, magpa-doktor, sinubukan niya yung traditional Chinese medicine kasi sabi niya, wala na rin namang mawawala kasi mamamatay na rin naman siya after 6 months. Pero awa ng Diyos, gumaling pa siya. Diba? Lumakas pa siya. Nandyan nga siya ngayon sa ay Batang Quiapo pala. Tama ba? Batang Quiapo. Hindi kasi ako nanonood ng TV kaya hindi ako updated sa mga palabas. Basta yung kay Coco Martin na palabas. Ganito siya, guys, Ayan siya, guys, Hindi ko alam, mga dahon-dahon siya, kahoy. Ayan, halo-halo na yan. Tapos ito, para siyang tela, tapos may laman niya na mga parang butong maliliit. Diba? Tapos papakuluan siya ng lalagyan mo ng tubig na 2 tasa't kalahati. Tapos pakukuluin mo siya ng pakukuluin sa mahinang apoy lang. Hanggang mag-1 tasa na lang siya. Tsaka tiis-tiis lang talaga. Sa unang tikim talaga, ang pangit talaga ng lasa. Super pait. Pero pag nakasanayan na, parang wala na, hindi normal na lang. Kasi sa akin, normal na lang yung ko Yun lang. Maganda siya, guys. Tsaka kahit anong sakit nyo, pwede doon sa kanila. Ang daming gumagaling sa kanila. Alam nyo yung mga tinanggihan na ng hospital, yung wala na talagang pag-asa. Pumupunta sa kanila yung may mga brain tumor, ganun. Tapos, yung sasabihin ng hospital na, wala na to, wala na pag-asa to. Sa kanila, umaayos pa.
Kaso nga lang medyo mahigpit sila sa pagkain, talagang maraming bawal. Nagbibigay sila ng listahan ng mga bawal na pagkain. Kaya kailangan susundin mo talaga para gumaling ka. At saka ano lang, yung ano sa kanila, yung check-up nila ay 500 yung consultation fee para sa doktor. Tapos, yung gamot naman ay depende sa sakit mo. Yung herbal. Kasi iba-iba yan eh. Iba-iba yung herbal. Kasi pinupulsuhan nila. Tapos, titingnan yung dila, taas at baba. Doon sila nagbe-base kung anong herbal ang ano mo. Tsaka, babalik ka weekly. 7 days, 7 days. Pero kapag unang punta mo pa lang, minsan 3 days lang, kailangan mo nang bumalik. Or 5 days. Depende kung anong sasabihin sa'yo. Tapos pagkatapos nun, 7 days, 7 days na. Ako, kasi malayo ako, nakiusap ako na kung pwede, 10 days ako babalik. Kasi medyo malayo ako sa kanila. Okay naman, pumayag naman. Maayos doon, tsaka napakadaming tao doon. Yung ibang mga naka-wheelchair, unang punta. Tapos pangalawa, pangatlo, nakakalakad na. Kaya na nilang tumayo. Pwede nyo subukan. Sa ano lang yun, sa Ongpin Street, sa Santa Cruz, Manila. Katapat lang siya ng Santa Cruz Church. Tapos Ongpin na yun. Tapos pwede nang lakarin na lang papasok sa loob. Pwede yun itanong na lang doon kung saan yung yung clinic ni Doktan. Yun lang.